eleksyon, which is Ulit. kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo... Mali. Ang resibo hanggang dyan lang sa presinto. Ibigay nyo yung kopya nila sa taong bayan. Magtanong ka sa ibang bansa. Pag nabumoto sila, meron silang kopya. Huwag nyo kaming linlangin. Nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated at sa ating mga video. I-bell all nyo po para meron kayong notification na natatanggap everyday. Ano ito? Paliwanag mo, hindi ka panipaniwala sa taong bayan. Nagpaliwanag ka pa. Oo, hindi raw nila gusto ipakita para daw hindi maging vote buying. Anak ng tipaklong naman, Diyos mio marimaro. Hindi ganyan ang dapat paliwanag. Budol-budol gang nangyayari na ngayon eh. Sabi ng ating kababayang OFW, pinagluloko nyo ba kami? Boboto kami straight PDP. Tapos ang lalabas, pag nakas na, ang lalabas pangalan ng mga dorobo. Asan ang konsensya doon? Asan ang katarungan doon? Manong, mama, amo, manager, boss. Baka mamaya ikaw ang putukan nito sa bandang huli. Hindi maganda yan. Ayusin nyo hanggat maaga pa. Kaya ang ating mga kababayan, sa gitlang silangan, sa abroad, OFW, nangangamba sila. Baka yung boto nila biglang malusaw at mapunta sa mga dorobo. Mama, huwag ganun Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sa like, sa share, samahan mo na subscribe, bell all nyo po. At abangan nyo sa dulo ng ating video, ang kulay pula at kulay green ngayon ay naging itim. Marami ang nagsasabi na hindi sila pabor o hindi sila sang-ayon dito sa nakikita nila. Ako, opinyon ko at reaksyon ko dito, hindi rin naman ayoko na rin humabudol. Oo. Kasi ganun din na nangyari noon. Pero may paliwanag yan si BP Sara. Kung ano yung paliwanag niyan, intindihin nyo po mabuti. Meron mga bagay-bagay na dapat tayong malaman pa. Kung ano yon, iabangan nyo sa ating video. Sa dulo ng ating video. Pasok mo. Ano naman yung, naglabasan na resibo. Ano ito? Paliwanag mo, mama, kung ano ito. Huwag nyo kaming utuin dahil niloloko nyo at minamanipula ang mga boto namin. Binatikos at pinagmumura pa ng ilang mga netizens online ang tanggapan ng Commission on Election sa pangunguna ng chairman nito na si George Garcia matapos lumabas ang tila manipulative results ng OFW online voting kung saan nagsimula na ngayong araw. Hindi makapaniwala ang ilang mga netizens online na totoo pala ang mga balitang dadayain ang resulta ng eleksyon lalo na sa mga naglalabang senador dahil tila matagal na raw itong plano ng administrasyon para tuluyang mapabagsak ang mga kalaban nito sa politika. Umabot na sa mahigit sa 2.8 million views at libu-libong share sa social media ang viral video ng isang OFW kung saan ipinakita ang resibo via email na ibinoto nito ang mga kandidato ng PDP laban sa pagkasenador. Pinangunahan ni Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Representative Rodante Morcaleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez at aktor na si Philip Salvador. Ngunit sa isang iglap lamang, iba raw ang lumabas na mga pangalan sa kanyang official result ballot. Imbes na mapunta... Ito yung pinangangambahan ng ating mga kababayan. Gusto nila manalo ang 10 PDP line. Pero lumalabas, malaking panloloko.
Anong lumalabas sa resibo? Ipapakita ko muna sa inyo. Sabay itutuloy na natin ito. May lumalabas sa resibo eh. Pwede ba malaman namin? Ito, papakita ko muna sa inyo. Clear naman po na 10 cent. Guys, sa mga nagtatanong Ayan, yung panoorin nyo. resulta ng votes ko, yan po siya, di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binutuhan ko, PDP plus si Honasan at si Gonzales and Duterte Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebella, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. 'Di ba? Nandyan din si Rebella May. Klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales dyan sa... Kita nyo, mga kasama. Ano ang nangyari dyan? Ano ang problema ngayon dyan? Paano ngayon ipapaliwanag ng chairman ng Milik-Milik yan? Sige nga, paliwanag nyo ng husto para hindi ho kami nangangamba. Hindi kami nangangapa kung ano talaga ang balak nyo ngayong Mayo 12. So sabi nila, ayon sa balita, sakala na lang daw itatransmit yan pagtapos ng eleksyon sa Mayo 12. Dito pa lang alam na ang resulta. Dapat, hindi nyo na pinakita yung casting. Sabi ni Aling Maria dito. 'Di ba? Kahina-hinala eh. Kaya ho ang ating kababayan na OFW nagbo-boycott na. Yung iba ayaw na bumoto. Paano pag hindi na sila bumoto? Wala nang bilang OFW. Dito na lang sa bansang Pilipinas na lang. Mas maganda pa dito sa Mars. Walang mga ganyan. Tahimik, peaceful. Eto. Balik natin to. Ang kanyang boto sa mga senatorial balls under the PDP laban. Tila napunta ang ilan sa kanyang mga boto sa kandidatura ng mga nasa administrasyon. Kahit hindi raw nito binoto, tila napunta raw ang kanyang boto sa People's Champ at senador na si Manny Pacquiao na naka-align sa Partido Federal ni Bongbong Marcos. Gayun din daw ang dating Makati Mayor na si Abby Binay ay lumabas rin sa kanyang election results. Gayun din ang hindi nito kilalang si Valbuena na tumatakbong senador, lumabas rin daw sa kanyang mga election results. Karamihan daw ng mga lumabas sa resibo ay ang Partido Federal ng Pilipinas senatorial candidates na tila ayon sa mga OFW, hindi raw talaga nila ibinoto. Sa mga nasabing balita, nag-message pa kay Crisette Laureta Chu, ang isang OFW, kung saan pinanggigigilan at kahit kailan ay hindi raw iboboto ang mga tulfo, ngunit sa resulta ng kanyang resibo, lumabas raw na ito ang kanyang binoto. Ayon sa kanyang official message, "Hello ma'am, OFW here Malaysia. Same din, wala naman kung naboto ni Tulfo, ngano sa result sila ma'am. SS na ko ma'am, iba talaga lumabas sa balota." Unquote. Narito at panoorin ang controversial video online kung saan umabot na sa libu-libong shares at milyong views sa social media kung saang pagpapatunay na dinaya ang botohan ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo dahil matapos iboto ang mga PDP laban candidates, tila lumabas raw na mali ang resulta ng kanilang boto. Bukod raw na napunta kina Bong Revilla, Abalos at Tulfo ang boto ng mga OFW, mas hindi raw kapanipaniwala na lumabas rin sa election result na pati raw si Teddy Casino at Franz Castro ibinoto ng mga GDS OFW. Botohan o halalan 2025 lalo na sa mga OFW, minamanipula raw ng Commission on Election.
Narito't panoorin ang full video. Guys, mauni ang ako ang balot ID o kinsa ang mga ninggawas diha. Balon Roberto, mantawon ko kailaan na, o man ako nag-vote. Balon Roberto, independent. Binuang man ni ilahang busita, wa man ko kailaan na, o man ako nag-gikuan. Colonel Busita. Ano papaliwanag dito? Kasinungalingan na naman. 'Di ba? Kasi kung hindi inyo maayos ito, ang sabi ng ating kababayan, malaking problema, malaking impact ito. Ano ang gusto nyo? Sabi ng Aling Ledesma. Ano ang gusto nyo? Wala nang bumoto? Online voting? Hindi na kayo paniwalaan? Saka ngayon lang nangyari yan, ano? Oo, nagulat kami. Oo, nagulat ang ating kababayan. Bakit nagpanukala kayo ng online voting? Para saan? Dati wala namang ganyan eh. Mano-mano, di ba? Magaling. Eto abangan nyo. Dahil yung ating mga kababayan ho ay nagkaroon na ng boses. Boboykot nila. Iboboykot nila itong nangyaring hindi maganda dito sa online voting. Gusto nyo malaman? Sige, ilipat natin. At mamaya, bibigay natin si BP Sara para ini-endorse niya kasi si Aling Super Ate. Mukhang maboboykot ng ating mga Ayan kababayang OFW ang pagboto ngayong May 2025 elections. Dahil nga sa nagtrending na tila may dayaan na nangyari sa online voting ng ating mga kababayang OFW. Hindi kasi nasagot ng maliwanag at maayos ni George Garcia ng COMELEC na kung bakit yung encrypted codes na lumabas sa resibo na may mga pangalan na hindi naman ibinoto ng ating mga kababayang OFW. Ang gait kasi ni George Garcia, hindi daw makikita ng mga botante ng mga OFW ang ibinoto nila. Hindi ba dapat lalabas ang mga pangalan ng kanilang mga ibinoto na binasa ng machine? Ito ang sagot ng page na Flat Chick. Sorry, hindi niyo po nasagot ng maayos yung concern. Bakit yung encrypted codes na lumabas sa receipt may mga pangalan ng di naman ibinoto? Yan. Kaya nga may paliwanag dyan ito Ibibigay ko muna to kay Atty. Respicio. Kasi, kaya hindi siya naniniwala dyan kay yung chairman na yan. Kasi merong mangyayari. Sabi dito sige. Atty. Respicio, ipaliwanag mo. Ngayong eleksyon, which Ulit. kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. Kita nyo? The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rinirecord sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Kita nyo? Hanggang sa huli. Pwedeng, alam nyo na, si Atty. Respicio ang nagbanggit dito tuloy natin to. Ano yung mga paliwanag dito? Mamaya ibibigay ko sa inyo kung ano yung paliwanag niya. Ako, sa akin, sa pananaw ko, opinion ko, hindi ako kumbinsido sa sinasabi ng mga mana ito. Ikaw nga, ikaw. Ikaw talaga, Di ba dapat ang lalabas lang ay names ng mga binoto na binasa ng machine? Miro should issue an official statement dahil hindi kayo technical expert sa ganyang code reading. Ayon naman kay Tio Moreno,
On OFW online voting, I've seen multiple posts from OFWs in different countries, all raising the same disturbing concern. When they scan the QR code to verify their votes, the names that appear are not the ones they actually voted for. Instead, unfamiliar names show up, names they never selected. This is not just a technical glitch. This is a serious red flag. And yes, this is election cheating. In my own opinion, OFWs are being made to vote early, not just for the convenience, but to serve as a dry run, to perfect a massive electoral fraud, something that even Vice President Sara Duterte alluded to in one of her interviews. But instead of investigating these irregularities, what is Comelec doing? They're going after those who exposed them. Recently, they filed cases against Attorney Respicio for simply revealing a truth that if voting machines are connected to the Kita niya? internet, they are vulnerable to hacking. Now it makes sense why those who speak up, because transparency threatens their system. Ito lang marami ho nagko-comment sa atin. Hindi lang sa Hong Kong, hindi lang sa Singapore. Sa Morocco, umabot na rin. Oo, totoo yan. Dito sa Morocco, ganun ang nangyari sa kabayan natin. Anak ng bugi, oh. Nakakagigil kayo. Buong bansa ang gusto nyo makuha ang boto nyo. Wow! Kahit sukan-suka na sa inyo, mga taong bayan. Gusto nyo pa magkaroon ng boto? Magkano? Yan ang tanong ng ating kababayan. So, tigil-tigil na. Booking na kayo. Naku, pag ang taong bayan, naku, ewan ko sa inyo, pag nakipag-birthday na naman ang taong bayan, magugulat kayo talaga. Di na kayo nadala sa birthday celebration ni Tatay Digo. Yung mga umatin na napakarami, hindi na kayo nadala doon. Gusto nyo talagang birthday na, party pa. Gusto nyo ba yon? Anak kayo ng bugi, oh. Comelec, do your job. Respect democracy. Stop turning a blind eye to election fraud. Our country deserves clean, honest elections. Silencing the truth is not democracy. Cheating the vote is not democracy. To all OFWs speaking out, we hear you. We stand with you. Kaya't nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker patungkol sa issue na ito. Natilang eksplanasyon o paliwanag ni Comelec George Garcia ay hindi kakumbinsi-kumbinsido na bakit mo nga naman itatago ang mga gusto mong makitang pangalan na iyong ibinoto. Ang gusto lang naman ng mga OFW, makasiguro sila na ang kanilang ibinoto ay maire-record diretso mismo sa Comelec. Narito ang full video, panoorin natin. Comelec, marami nang nagre-reklamong mga kababayan nating OFW. Mekos daw! PDP laban Senatorial Balls ang binoto pero sa resibo, nakikita doon tulpo, abalos, meron. Kaya pala malakas sa survey. Yun na pinangangalandakan nila. Sobrang lakas, nagna-number 1. Anak ng bugi. Yun naman pala. Meron naman palang mekos. Magaling, ano? Meron pa kayong nagna-number 1 sa survey, ika nga, sa Pulse survey, sa may survey na ganito, sa mga, wow! Amazing! Yung Padong Castro. Ha? Bakit naman nila iboboto si Franz Castro? Wala na, Comelec. Galaw-galaw. Diyos ko, kung ganyan man lang ang mangyayari. Sa lahat ng mga Akala siguro na itong mga nakaupo dito sa Milek-Milek, bobo yung mga, sorry for the word. Akala nila, yung ating mga OFW. Wow, hoy. Mga teki na ho yan. Marunong yun sa technology, cellphone. Marunong nga mag-record ng screen record, oh. Marunong din magbasa ng casting. Marunong din bumoto. Huwag nyo hong gawing mangmang ang aming kababayan. Kung kayo, gusto nyo na gawing
manipulahin ang mga lumalabas na resulta, hindi na huubra. Matatalino ho ang ating kababayan. Maayos kayo ha, sabi na Aling Ledesma. Maayos kayo. Kaya nating OFW na bumoboto na, tignan nyo talaga yung resibo, tignan nyo talaga, if may kahinahinala, speak out. Kung pwede po, i-vlog nyo, magsalita kayo, go. Hindi natin nahayaan na may dayaan na mangyayari sa eleksyon. Kasi karapatan natin yan. Do something, Comelec. Bilyon-bilyon ang budget nyo. Tapos ganyan lang ang serbisyo na ibibigay nyo sa mga Pilipino, sa mga kababayan nating OFW. Bigyan nyo kami ng malinis at tamang eleksyon. Nako, Tama. parang ito na yung sinasabi ni Mr. President na 12-0. Dumadami talaga yung mga kababayan nating OFW na nagpo-post sa social media at nagre-reklamo. Bakit? Yung mga binoto nila is PDP laban straight. Pero sa resibo at yung mga codes na naandun sa resibo, hindi PDP senatoriables na mga codes or names ang lumalabas. So yan. Lumaban naman tayo ng patas. Patas naman tayo. Di ba? Karapatan ng mga Pilipinong iboto ang mga gusto nilang iboto. Sa lahat ng mga kababayan nating OFW, if may nakita kayong anomalya, may nakita kayong hindi tama, no? So mag-rant tayo sa social media, magsalita kayo, speak out hanggang sa marinig tayo ng media, hanggang sa mapansin tayo ng COMELEC at mabigyan tayo ng kaliwanagan sa nangyayaring botohan sa mga kababayan nating OFW. So, may nakita na naman tayong picture, ewan ko kung latest ba yon, na ini-endorso ni VP Inday Sara, si Camille Villar. Ano So ba? yan nga yung pag-uusapan natin maya-maya. Bibigay ko yung slide na yan. Pero, eto yung paliwanag ni Milek Chair. Ano meron dito? Gusto kong intindihin nyo mabuti ha. Kung kayo ho ay makukumbinsi ng mamang ito, ibang usapan yan. Pero, sa tingin ko, hindi kayo makukumbinsi. Sa tingin ko, ma-high blood kayo. Reklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan si Caricator. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwede gamitin sa vote buying. Kuya, anong klaseng paliwanag yun? Bakit hindi nyo ibibigay yung... yun ang binoto ng taong bayan eh. Wow! Ibang klase ka rin ano? Saan mo hinuhugot yung mga ganyang salita, kuya? Kung ako magpapaliwanag, sasabihin ko yung totoo. Di ba? Baka meron talaga kayong balak. Sabi ni Aling Martes. Baka meron kayong ibang gusto. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Nako. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Mali Pwede yan. naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng mga boto sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Hindi yan pwede. Dapat alam mo na. Kung ano yung binoto mo, nakita mo na doon. Meron kang kopya. Dapat ganun. Na-print na ng ating mga kababayan kung sino ang binoto nila. Ganun lang ho. Dapat gumawa kayo ng ganun. Kaya naman pala tayo kayo habang binabatikos kayo ni Atty. Respicio, hindi kayo makasagot. Bagkos, kinasuhan nyo pa ang mama. Bakit? Yan naman pala. Nakikita sa bibig, ang ginagawa ng, alam nyo na ha. Di ba?
Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng Mali. eleksyon, yung mga resibo, Mali. Ang resibo hanggang dyan lang sa presinto. Ibigay nyo yung kopya nila sa taong bayan. Magtanong ka sa ibang bansa. Pag nabumoto sila, meron silang kopya. Huwag nyo kaming linlangin. Huwag nyo kaming ganyanin. Huwag na kopya. Sabi niya Aling Marites. resibo natin, meron po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na nabarilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po sila makukuha din doon. Bakit nga? Bakit wala sila makukuha? Dahil may tinatago. Bumili ka ho sa online buy online selling sa mga legit. Yung legit ho i-QR mo lalabas yung detalye. Bakit dito i-QR hindi detalye ang lalabas? Anong klase yan? Para saan pa yung QR nyo kung hindi naman pala ibibigay yung totoong listahan ng binoto? Di ba? Isipin nyo bibili ako sa SM, ibabarilin ko, i-scan ko, andun yung tamang presyo. Hindi ko naman pwedeng, mali yan. Ito pala ang totoong presyo niya. Walang ganun Transparent, kaya nga may QR ka Ano pa silbi ng QR niya? Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yon papayagan kasi nga paglabas, Nagkakautal-utal ka na, mama. Kuya, amo, boss manager. pakita nila yung picture ng sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo lang magpicture. Ang election Kita nyo na. Pati picture, ayaw. Bawal. watchdogs na NAMFREL at TPCRV, magkakaroon din daw ng sariling verifikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Alam na kasi. Pwede naman mano-mano Bakit kailangan nyo? Ang ating kababayan, pumipila ho yan. Gusto nilang pumila ng maayos. Kahit abutin sila ng maghapon. Kasi gusto nila maging tama. Diba? Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Wow! Ngayon, meron na naman ganyan. Bakit? Mababawasan ba ang boto? Nako po. Yan ang sinasabi natin Ibang klase mga usapan Oo, di ba? Eto gusto ko makita nyo mga kasama. Ano yung pag-uusap ngayon dito? Ano yung mga bagay-bagay na dapat nating tandaan? Kasi minsan na nangyari. Pero nasa inyong kamay ang pagpapasya. Si Bibi Sara, ayan, inendorso si Super Ate, may mga bagay-bagay na may dahilan. Ako, kung anong dahilan ni Bibi Sara, siguro, susuporta ko si Bibi Sara, para sa akin lang to Pero yung again, never. Kayo na hulang bahala. Desisyon nyo ho yan mga kasama. Kung gusto nyo ba o kung gusto nyo. Kung ayaw nyo. Ganun lang. Eto, Bibi Sara. Laban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon. Op. Wait. Ano ba? Bakit ba? Eto na. Laban tayo ni Amy Marcos. Yan. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Yun kayo magpapasya. Ako, sorry. Mga kasama, hindi naman sa, ano bang tawag dito? Hindi naman sa tinatanggi. Pero ayaw ko na ho. Kasi noong una nagsisi na ako Diba? So, kung ano yung dahilan, may malawak na dahilan ho yan. May nagsabi, may nag-comment, dahil daw mayroong pumapasok na mga kampo na mga masasama. Kaya, pwedeng ipamalit yung dalawa doon sa bakanting dalawa. Kayo ay naman magdidesisyon yan. Hindi naman ako, hindi naman yung ating mga
pinsanin, nasa inyong kamayan. Pero mas maganda, para sa akin yung 10, okay na ako dun eh. Straight ko na yun. Wala na tayong iisiping pangamba dun. Di ba? At napakaganda niyan, kilala na natin yung 10. Kasi yung 2, kilala nyo na yun eh. Diba? Kilala nyo naman yun eh. Ano pa bang ang problema? Diba? Kaya nga meron nagsabi na isang vlogger, pasensya na ho kayo, Madam, BP. Pasensya na ho kayo. Pero hindi naman porkit ganun, isipin ni BP na hindi natin siya susuportahan. Susuportahan natin si BP Sara. Oo. Kapag panalo niya sa 28. Pero ito lang may magandang boses lang sana itong mangyari. Kung sakasakali lang, malapit na ho ang May 12. Magbigay ka ng boses, baka magbago ang isip namin. Magbigay ka ng boses na ikaw ang magsabi na, okay, ikaw mag-complain na pababain yung iyong brother. Susuporta kami. Susuporta ang ating kababayan sa'yo. Maniwala kayo, madam. Super ate. Maniwala kayo. Mababago ang isip ng ating kababayan pag ginawa niyo. Hanggang sa muli mga kasama. Share niyo yung video I like it, share. Bye-bye.